Hello Aquarius! Ito yung continuation ng reading mo for the month of June. Tignan natin ano yung mga ganap, messages, energies coming para sa'yo. And if you're new, please don't forget to subscribe, like, follow. If you want to support me and my work, pwede po kayong mag-join na membership, mag-avail ng subscription, magpadala ng stars or super thanks. And yung mga interested sa private reading ko, basahin nyo po yung mga nakasulat dyan sa description ng video. Nandyan po yung pinaka-link inilagay ko dyan. Para sa mga balak mag-inquire, mag-book, itatap nyo lang yung link na yan, mariredirect na kayo papunta sa aking official Meta Verified FB page. Nag-iisa lamang po yun. Mag-ingat po kayo. May mga nagpapanggap na ako o gumagaya dun sa page ko. At ang palatandaan po niyan, mauuna silang mag-reach out o mag-chat sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. And minsan i-add friend kayo. Well, hindi po ako yun. Okay? Never ko po ginawa yun at never kong gagawin yan. At kung magugustuhan nyo naman tong reading na to, please don't forget to leave a comment, like, or pa-share na rin. Malaking tulong po yan. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Since ito ay ano lang, for the collective. Kung hindi tumutugma sa'yo, common sense, hindi talaga para sa'yo yung reading, ha? Huwag ipilit. So, tignan na natin yung mga overall energies for you. First card is beauty. Then there is magic, flexibility, love, expansion, and protection. Yung mga mahihilig sa numbers, ayan, bago ko makalimutan, kunin nyo na lang yung mga numbers dito sa cards. 52, 25, 48, 47, 37, 21. Pwede nyong i-pause, i-rewind kung hindi nyo na-catch yung mga numbers. Okay, gamitin nyo yung mga buttons dyan sa screen. So, wow, your first card is the Wood Nymph. Beauty. No? This card is telling us that there is beauty around you at this time, Aquarius. No? You are being surrounded with lovely things or lovely happenings. Ibig sabihin lang nito, maganda. Maganda yung energies mo this month. Maaaring magaganda yung mangyayari sa'yo. No? Or maganda yung disposition mo, maganda yung feeling mo. There is remarkable spiritual beauty that is growing within you, around you. So, ang sinasabi ng card mo, maging aware ka of this beauty that is around you. And pwede rin namang ikaw yung gagawa ng something beautiful tungkol sa bahay, sa family, in your smallest ways. Or maybe, ikaw ay nag-glow inside and out, nagra-radiate ka ng magandang energy. You are radiating beauty, you are attracting, no? Glowing. Baka yan. Siguro maganda yung energies mo, kaya inside and out, kaya possibly na maka-attract ka ng makaka-attract ka ng good karma. Not only that, makaka-attract ka din ng mga tao. Kasi nag-glow up ka eh. Oh, siguro itong month na to, gandang-ganda sila sa'yo or gwapong-gwapo sila sa'yo. Basta, nagra-radiate ka ng beauty inside and out. Lupit naman ng card mo, may beauty na nga, may magic pa. So, hindi lang beauty yung nagsusurround sa'yo. Beauty, magic, love, there's also expansion. No? So, ito munang magic. Okay, so sinasabi dito, naniniwala ka ba sa magic? Oh. You are being given the power to create something beautiful and magical, or it could be na meron talagang mga magagandang bagay, magical na pangyayari sa iyo this month. No?
Maaaring yun yung tinutukoy ng cards. Dalawang cards mo na yan. There is something magical in you that you are attracting positivity, you are attracting people, no? And nagraradiate sa'yo yung magic and beauty na yan, kaya ka nagkakaroon ng glow up. You could also attract love. Or you could be receiving or expressing love. Marami kasing forms yung love, guys. Di lang always romantic. Okay? It could be a love of a family member. It could be a love of a friend. A love, o pwede rin romantic love, no? Or pwedeng simple yung, doing the things you love. Or loving, kung ano yung mga nare-receive mo, yung mga nangyayari sa'yo. No? So, literally, you are having a glow up this month. Ayan, no, hindi lang yun. Andito ang success, ang leveling up, ang expansion. So, itong expansion na to, it could be expansion pagdating sa iyong career, sa iyong business, or anything na ginagawa mo. Not limited sa career lang. Literal na nag-e-expand ka. Ikaw mismo nagle-level up ka, nag-glow up ka, nag-grow ka pa dyan sa ginagawa mo. Ito namang card na to, flexibility, is simply na parang kahit anong iba to sa'yo ng month na ito, magkaroon ka man ng mga problema, challenges, etc. Ikaw ay magiging flexible. Ibig sabihin, masasayawan mo lang yan, dear, carry bills mo lang yan, kakayanin mo lang yan. Makakapag-adjust ka, makakapag-adapt ka. Okay? So, ang ganda ng energies mo. Tapos ito, you are being guided and protected by your angels or kung sino man yung mga guardians mo na yan. Divine beings. Okay? So, whatever danger lurking around, no, or negativities, asahan mo na you are protected. Siguro madasalin ka, malakas ang faith mo, no? Or talagang ginagabayan ka, no? Lahat naman tayo may mga gabay, which is yung mga angels natin. Check pa natin yung ibang energies mo. Aquarius. Criticism, resourcefulness, and discovery. So, yung mga signs na sumulpot, pwedeng may Virgo, may Cancer, may Sagittarius, no? Criticism. So, sa tingin ko, may mga taong pupuna sa'yo. Kung at work yan, constructive criticism, or pwede rin, iba kasi mga inggitero. Diba? Pwedeng constructive criticism, kung yan ay from a family member, from your boss, or coworker. Pero minsan, yung iba bashers lang talaga, no? Pwede yan. Pwedeng may basher ka, pwede namang lang, yung pinupuna lang nila para ma-improve mo yung mga diferensya mo o yung mga sablay sa ginagawa mo sa trabaho. Basta merong mga diyan, mga puna-puna sa iyo, pamimintas, no. Apapansin ka. Resourcefulness. Nakikita ko makakadiskarte ka this month o ano man yung mga pangangailangan mo sa financial man yan o may mga specific ka na kailangan. Nakikita ko na maabilidad ka eh. Ganun ka kadiskarte. So, goods pa rin. Nakikita ko na makakadiskarte ka pa rin this month dahil ikaw ay resourceful. At mukhang meron kang bagong mga madidiscover, matututunan, or maa-acquire. Meron kang discovery card dito. Pwedeng mga bagong skills, kaalaman, or basta anything na parang matutuklasan mo. Halimbawa, nakita mo malapit sa inyo, meron na palang bagong store dito ng ganito, ganyan. Ayan. Basta may mga bagong finds, discoveries, learnings, no? Or mga pwedeng mga bagong
ideas, mga bagong diskarte, mga solution sa problema mo. It could be anything. Pero parang may element ng pagta-travel dito or long distance. Ayan. O pwede rin itong pag-expand, pag-explore ng sa ibang lugar, ibang possibilities, no? Since may mga katubigan diyan, may mga mapa, globe, whatever, may ship or ano, barko. O pwedeng new source ng income yung madiscover mo. Basta anything na pwede mong matuklasan maidagdag sa'yo Siguro nga dahil ang diskarte mo maabilidad ka, kaya siguro meron kang something na matutuklasan dyan, madidiscovery, at yan ay magiging malaking pakinabang mo or may itutulong yan sa'yo. Ay sorry, biglang nag-play. Wait lang Hindi ko na-close yung FB ko. Mag-play yan automatically. Sorry naman. Kuha tayong cards para sa love life mo. Oops. Tumalon na mismo. Kunin na natin yung mga tumalon na yan. Wow. You are divinely guided, dear. Meron kang star card dito. Ayan, hindi ko na ipapakita kasi nakabold yung babae dyan So, ayan, nakikita ko lang dito sa star card na to is parang may star dyan Parang yun yung pinaka-guide mo. Sundan mo yun. It could be a new path, a new discovery, panibagong pag-asa para sa'yo. It could be a goal na matutupad, and it could be also be a wish coming true for you. Basta meron kang something na matutupad, no? At itong card na to is card na nagsisenyal, nagsisignal sa'yo na ikaw ay guided at huwag kang mawala ng pag-asa. Oo, merong malaking pag-asa pagdating dito sa bagay na yan. Ano man yung tinutukoy dyan. Ibig lang sabihin nun na don't lose hope pagdating dun sa bagay na yun kasi malaki yung chance na mangyayari din yung matutupad, ma-achieve mo, or marireceive mo kung ano man yun. Okay? Basta, always have faith in your dreams as long as ginagawa mo yung mga dapat mong gawin, di ba? Okay, Sun card reversed. I don't think naman na pangit na energy yan porque baliktad yung Sun card, no? Seems na okay ka naman, pero pwedeng hindi ka lang siguro ganun ka-happy, no? Pwedeng ganun. Ang alam ko kasi Sun card up, right, and reversed, pwedeng same meaning. Pero minsan kasi depende. Wow. So, ang nakikita ko lang dito, pwedeng hindi lang ganun ka-intense yung nararamdaman mo dyan sa bagay na yan. Or pwedeng hindi lang ganun kalakas yung energy. Pero oo, nandun pa rin naman yung happiness, nandun pa rin naman yung positivity and all is well. Kasi ang ganda ng mga cards mo Ang ganda talaga overall cards mo. Dito may leadership card ka with the King of Wands. That's a sign na you are confident and alam mo yung ginagawa mo, most likely magiging successful ka dyan. You'll be able to manage Kaya mong hawakan yan. Pwedeng ma-assign ka sa isang, pwedeng promotion yan, or may ma-assign na task sa'yo, pero, nakikita ko lang talaga dyan, kaya mong hawakan yan. Magagawa mo ng tama, magagawa mo yan successfully. You can manage this month, Aquarius. Ano naman yung mga gagawin mo na yan? Huwag kang mag-alala. At home, at work.
happy ka na, pero ang nakikita ko, mas gusto mo pang i-improve lalo yung sarili mo. Wala namang masama doon. Basta marunong ka lang ng contentment. Kasi merong mga ibang tao na hindi sila marunong makontento. Siguro, ganun lang yung gusto mo pa sigurong mas mag-grow, no? Oo, kasi sun is also about growth eh. So, ang nakikita ko lang dyan, ikaw yung person na you are continuously improving yourself. And hindi ka titigil hanggang maabot mo yung full potential mo. And there's nothing bad about that. Basta maganda yung mga goals mo, intention mo, and wala ka namang naaapakang ibang tao or naargabyado. Or kumbaga, ginagawa mo yun, ginagawa mong ma-achieve yun sa mabuti at tamang paraan. Okay, yun lang naman yung nakikita ko. So, all is well. Wala akong nakikitang pangit dito, in general. Pwede ka lang maging, indecisive about something, mag-hesitate with the Two of Swords. Oo, hindi ko alam to eh. Parang mayroong something dito na, ewan ko, mahirapan ka mag-decide, mamili, or mag-hesitate ka, hindi ko alam. Yung tipong magmi-mini-mini mo ka. Pero hindi eh. Pag sinabi kasi nating mini-mini mo, ano yun eh, bara-bara. Tingin ko hindi, ito nga, masyado ka nga cautious. Ayaw mo nga magkamali actually. So, nag-iingat ka. Nag-iingat ka talaga sa magiging decision or action mo. Kaya siguro merong some kind of delay dahil nga ikaw ay nako-confuse, no? Nahihirapang mag-decide. Wow, there is a connection. Pwedeng bagong connection, romantic connection, attraction ito na namumuo or paparating sa'yo. It could involve a water sign, pero it could be any sign. Okay. Wow. So, this signifies mutual feelings or pareho kayong nagkakagustuhan. Or, yun na nga. Mutual yung nararamdaman ninyo, pareho niyong gusto yung isa't isa. May magnetic attraction. Okay, you could attract someone who is, mo yun, like-minded or parang soulmate mo, compatible mo. There's an Aries energy on top of that card. So, pwedeng Aries din. Wow! Literally, you are the boss this month. Kung ano yung gusto mo, mag-a-align, ikaw ang masusunod. Makukuha mo yung mga gusto mo, dear. Kasi ikaw rin eh, magaling ka rin mag-manage eh. Nasa sa pagpapatakbo mo rin yan eh, kung paano mo timplahin yung mga bagay-bagay, paano ka kumilos, mag-decide, magplano. Oo. Nakikita ko talaga ma-execute mo ng tama, successful yung mga trabaho mo, yung mga dapat mong gawin. Mga responsibilities mo, mamimit mo yan. And there is also a sign ng promotion talaga, leveling up pagdating sa career or sa salary mo. O, di ba? Or baka nga ma-assign ka ng ibang department kasi nga doon ka magaling, doon ka ilalagay. Basta may pagangat dito eh, pagdating doon sa career, sa trabaho. Love life mo naman, meron kang Grim Reaper Hammer Abundance. Okay, ayan, pati dito may abundance ko. Okay, tapos na tong relationship na to para sa'yo. Tinapos mo na. Sabi dito, gando na lang, no second chances. Sa isip-isip mo lang, sa feeling mo lang, sa sarili mo lang, ayaw mo nang pagbigyan tong tao na to. At ikaw, mas nagpo-focus ka na lang ngayon sa personal growth mo, how to transform your life, no? At mukhang happy ka naman doon. Nagsasucceed ka naman. Kaya lang kasi, there's this energy here with the Hammer card na this person wants to come back to your life or gusto niyang i-rebuild yung connection ninyo kung nasira man yung relationship ninyo.
Kaya lang para kasi sa'yo, pwedeng tinapos mo na nga talaga at ayaw mo na kasi nga, nagkaroon na ng repetitive pattern dito. Siguro, umay ka na, pagod ka na, kasi paulit-ulit na lang nangyayari. Okay? So, ayaw mo na. Pero siya, yung person mo, siya yung gustong ayusin. Kung may pag-asa pa sa inyo, kung pwede pang maayos yung sa inyo. Basta ikaw nag-stay positive ka na lang at nagfo-focus ka na lang sa sarili mo, sa iyong growth. And na-enjoy mo tong mga blessings na to. Ayan, may abundance, may success, no? Tsaka happy ka naman eh. Ayan, no, marami kang pera, nagagawa mo yung gusto mo, na-manifest mo yung mga gusto mo, nare-receive mo yung mga gusto mo, and may mga blessings dito. Okay? So, you are happy kahit na wala na tong person na to, or kung kahit single ka, you are happy, you are successful. Kaya lang, siya yung gustong i-rebuild yung relationship or connection ninyo. Okay? So, yan yung mga nasagap kong energies dito sa continuation ng June reading mo, Aquarius. I hope makatulong sa'yo to. Take care. God bless. Babush.